Kahit hindi pa nagsisimula ang bagong season ng Japan B-League mga kapatrol, ay siguradong alam na ng buong liga kung gaano kalakas ng frontcourt ng Koshigaya Alphas with Twin Towers, Kai Sotto and Kim Suarez to form one of the tallest, if not the tallest frontline sa Japan B-League this season. At ang walang katapusang debate kung sino ang GOAT o greatest of all time ng NBA. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sa pinakitang first 5 ng Koshigaya Alphas na merong ledge at 7'3 and 6'11", ay ang Alphas na ngayon ang merong pinakamatangkad na frontline sa buong liga at hindi lang matangkad, arguably sila ang pinaka-skilled pure big man na pwedeng magsasabay. At kapag magsasabay sina Kai Sotto at Tim Suarez, ay siguradong it will create a lot of mismatches dahil parehong very skilled sina Kai at Tim. So in other words, ay siguradong takot na ngayon ang buong Japan B-League knowing kung gaano kalaki ng potential ng tambalang Kai team. Although one would argue na papaano sila katatakutan when in fact, tinambakan lang sila ng Utsunomiya Breaks. Well, tama. Pero still, that does not deny the fact kung gaano kalaki ng potential ng Twin Towers ng Alphas once magkaamuyan na ang team at makukuha na ang tamang timpla. Well, it is understandable ang talo ng Alphas ngayon kasi naninibago pa ang lahat dahil ang daming bago sa team at wala pang masyadong chemistry. Pero individually, ay napakalakas ni Kai at Tim at siguradong alam ni Coach Anzai kung paano niya gagamitin ang kanyang dalawang prized big man. Siguro dapat tingnan ni Coach Anzai kung paano ginamit ni Coach Tim Cone sina Kai Sotto at Junmar Fajardo upang ma-maximize ang presence ng kanyang dalawang magagaling na players. Potentially ay kayang dalhin ni Kai at Tim ang Alphas Championship at siguradong yan rin ang paniniwala ng Alphas at lahat ng mga nakakaalam kung gaano kagaling ni Kai at Tim. Kaya napaka-crucial dito ang isa pang import ng Alphas who plays the 3 spot kung paano siya mag-compensate sa Twin Towers at wala sanang sapawan na mangyayari. Crucial rin ang local support na sa palagay ko, ito ang kulang ng team, pero with a good coach ay sana he can mold this team into a one cohesive unit. At balitang NBA naman, ang walang katapusang debate kung sino ang GOAT ng NBA, si Michael Jordan ba o si LeBron James. At ayon kay Terrence Ross, dating NBA player, na nagbahagi ng kanyang opinyon, kung bakit itinuturing niyang si LeBron James ang GOAT o greatest of all time kumpara kay Michael Jordan. Ayon kay Ross, ang consistency, longevity, at pagharap ni LeBron James sa elite na competition ang mga pangunahing dahilan kung bakit siya ang mas mahusay. Sa isang kamakailang stream, ipinahayag ni Ross na ang dominasyon ni LeBron James, lalo na sa Olympics, ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at kakayahang manatiling nasa tuktok ng laro sa loob ng maraming taon. Bukod pa rito, ang patuloy na mataas na antas na paglalaro ni LeBron James sa kabila ng kanyang edad ay nagbibigay sa kanya ng edge sa debate laban kay Michael Jordan na madalas itinuturing na GOAT ng iba. Para kay Terrence Ross, ang hindi matatawarang consistency at kakayahan na LeBron na mag-perform laban sa pinakamahusay na manlalaro sa iba't ibang yugto ng kanyang karera
ay ang nagtatakda sa kanya bilang pinakamagaling sa kasaysayan ng basketball. Si LeBron James ang pinakamagaling na player sa buong Olympics. Ginawa ni Stephen Curry ang kanyang parte sa huling 2 laro. Talagang nagpasabog siya ng mga tira, gaya ng inaasahan. Pero itong si King James talaga ang nagdala ng buong team. Siya ang nag-lead mula simula hanggang dulo. At sa totoo lang, kung wala si LeBron James, baka hindi pa nakuha ni Stephen Curry ang mga shot na yon. LeBron, to me now, is the GOAT, sabi ni Ross. Ayon pa kay Terrence Rose, ang leadership at playmaking ni LeBron ang naging susi upang magkaroon ng pagkakataon si Stephen Curry na maisalpak ang kanyang mga mahalagang tira sa Olympics. Para kay Ross, ang ganitong klaseng leadership at epekto sa laro ang dahilan kung bakit si LeBron ay karapat-dapat hindi lang sa Olympic MVP, kundi pati na rin sa titulo ng GOAT. Dagdag pa ni Rose, kakaiba ang naging takbo ng karera ni LeBron dahil sa kanyang kakayahang mag-perform sa elite na antas sa loob ng mahigit 2 dekada. Humanga si Ross sa patuloy na husay ni LeBron sa kabila ng kanyang edad. At para kay Ross, walang katulad ang longevity ni LeBron, lalo na kung ikukumpara kay Michael Jordan, na ayon sa kanya ay hindi nagtagal sa mataas na antas ng performance tulad ni LBJ sa ganito kahabang panahon. Habang si Buddy Hield, rerelyebo kay Klay Thompson para sa Golden State Warriors. Nang tumalon sa Dallas Mavericks itong si Klay Thompson, mabilis na naghanap ng kapalit ang Golden State. Nakuha ng Warriors si Buddy Hield sa sign and trade mula sa Philadelphia 76ers. Siya na ang itatambal kay Stephen Curry. Kukunin ang pwesto na binakante ni Klay Thompson sa Splash Brothers. Tulad ni Stephen Curry, bulto rin kung bumitaw itong si Buddy Hield sa 3-point range na ipasok ang 38% ng kanyang mga tira from the deep nung isang taon at nag-average siya ng 12.1 points per game sa Indiana Pacers at 76ers. Hindi tulad ni Klay Thompson na poster boy si Buddy Hield, mag 32 years old na rin siya ngayong December, pero pupunan niya yun sa fans sa pamamagitan ng maangas na 3-point shooting. Sa 4 na taon, tatanggap ang 2020 NBA 3-point contest champion ng $37.7 million kung gagamitin ang player option sa 4th year. Ang downside, naka-4 na playoff games pa lang sa buong career si Buddy Hield, lahat sa Philadelphia 76ers nitong nakaraang season, at nakapagbigay lang siya ng 5.5 points bawat laro. Ang tanong ay kung makaka-deliver kaya siya sakaling umabot sa postseason ang Golden State Warriors.